mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galasya. Mga kapatid, makalipas ang 14 na taon, muli akong pumunta sa Jerusalem na kasama sina Bernabe at Tito. Nagbalik ako sapagkat ipinaalam sa akin ng Diyos na dapat akong pumaroon. Nakipagpulong ako ng sarilinan sa mga pangunahin sa simbahan. At ipinaliwanag ko sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan na ipinangangaral ko sa mga hentil. Ginawa ko ito sapagkat ayokong mawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal sa nakaraan at sa kasalukuyan. Kinilala nilang ako'y hinirang ng Diyos upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga hentil, tulad din ng pagkahirang kay Pedro upang mangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga Hudyo. Ang Diyos na humirang kay Pedro bilang apostol sa mga Hudyo, ang siya ring humirang sa akin bilang apostol ng mga hentil. Nabatid ni na Santiago, Pedro at Juan, mga kilalang haligi ng simbahan, na ang Diyos ang siyang nagbigay sa akin ng tanging kaloob na ito. Kaya't kami ni Bernabe tinanggap nila bilang mga kamanggagawa. Pinagkasunduan namin na kami sa mga hentil at sa mga Hudyo naman sila. Ang hiling lamang nila ay huwag naming pababayaan ang mga dukha na talaga namang pinagsisikapan kong gawin. Nang si Pedro'y nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa, sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaparoon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga hentil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon ng mga Hudyo, pati na si Bernabe na tangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hentil at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hentil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Ang salita ng Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa, siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Minsan nananalangin si Jesus, pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, magsimula na sana ang iyong paghahari, bigyan mo kami ng aming makakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Lahat tayo dito merong kaugnayan sa tao, no? Relationship po ang tawag doon. Pamilya, kapitbahay, kaklase, katrabaho, no? May best friend, merong acquaintance, meron di kaaway, isama na po natin. Ang isa lang tanong na dapat ay parati natin isa-isip ay, saan ba natin dinadala yung ating mga kakilala? O kahit hindi natin kakilala, saan ba talaga natin yan dinadala? At ang aking suggestion, sana po dalhin natin sila sa Diyos, no? Ang question lang ay, paano natin sila dadalhin sa Diyos kung hindi naman natin kilala si Lord? Kaya kailangan natin ng mga pantulong, no, sa atin para mas makilala natin ang Diyos. Alam ko hindi sakop ng reflection nito, napakahaba, sabi ko lifelong, upang makilala natin ang Diyos, no, sa pamamagitan ng simbahan, ang kanyang mga turo, sa pamamagitan ng kalikasan, no, sa pamamagitan na rin ng Biblia, sa pamamagitan ng ating mga pang-araw-araw na buhay.
Pero ang nakikita ko ngayon ay isang napakagandang panalangin na kung inuulit-ulit natin ay parang mantra, no? Ay talagang mapapalapit po tayo sa Panginoon at ma-orient tayo sa Panginoon. Ano yung panalangin yon? Ama namin. No, ito po yung ating ebanghelyo para sa araw na ito. Yung Ama namin na paulit-ulit na ino-orient tayo sa Diyos na hindi siya malayo sa atin. Hindi rin siya napaka-abstract at ang hirap isipin. Kundi Ama, Tatay, Daddy na pwedeng akapin, pwedeng takbuhan, no, pwedeng suyuin, no, yung ating Ama. At ngayon ipinagdarasal din natin, sana ganito din talaga yung ating mga ama na ating mga nararanasan, no? Ito yung Ama namin na sa simula't simula pa lamang pinapalapit na po tayo ni Jesus sa kanyang Ama. At sana po araw-araw ng ating buhay parati nating iisipin na mayroong nagmamahal sa atin. Nagawa na ba natin yun, yung araw-araw nating buhay kung ano man ang mangyari? Minsan ito mas obvious ito. Kapag nagkaroon tayo ng aksidente, nadulas o di ba? Nagkaroon ng sakuna, biglang, oh Lord, no, mapapaganon po tayo. Oh my God. Diyos ko. Yan, mapapabukas tayo. Pero sana kahit man lang tayo'y kumakain, no, natutulog o nagpapahinga, nag-enjoy, maraming salamat, Ama. No, maraming salamat po, Lord. At lahat ng mga sinasabi doon sa Ama namin ay pwede nating baunin katulad ng sundin nawa ang iyong kalooban at hindi yung kalooban ko. Ito'y seryoso po kasi nandito lang naman tayo sa buhay na ito para tupdin ang kalooban ng Ama, hindi yung kalooban natin. Kasi mas anong gawin natin, hindi naman natin maliligtas ang sarili natin. Yung isa pa ang magandang aspeto ay tungkol sa pagkain. Sa lahat ng mga grasya na natatanggap natin, hindi ba tayo nagpasalamat? No? Dito po sa ating ebanghelyo, bigyan kami ng aming makakanin sa araw-araw. Yung pagkain na yan ng araw-araw, hindi ba natin alam na ang nagsusustain lang sa atin ay hindi naman yung pera natin, kundi ang Diyos. At kahit yung pera na yung pambili ng pagkain ay galing din sa kabutihan ng Diyos, hindi kaya dapat magpasalamat tayo sa Kanya araw-araw sapagkat tayo nabubuhay. At yung susunod naman ay yung relationship natin sa ating kapwa sa mundo ng pagpapatawad. No, hindi lang itong buhay na ito tungkol sa mga best friend at kung sino lang yung malapit sa atin. Kaya nga sinasabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway, pagdasal mo ang mga umuusig sa iyo, at sasabihin natin, patawarin mo kami sa aming mga sala, katulad ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. And of course, pagdating na sa kaduluduluhan ng panalangin, iadya tayo sa lahat ng masama at ilapit na tayo sa pinakamabuti sa lahat. At ito, makakasama natin siya sa buhay na walang hanggan. Mapalapit na po tayo sa langit. Walang iba kundi ang Diyos sa ating buhay. Kaya, dasalin natin yung ating Ama namin araw-araw. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, katulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.